Noong taong 2018 ay sinabi ng Panginoon, "Anak, napakaraming pandaraya. Ang mga tao sa sanlibutan ay hindi na kailangang dayain dahil nadaya na sila. Pero ang pandaraya ay napakarami sa loob ng ating iglesia." Ang Panginoong Hesus mismo ay nagsabi na bago siya bumalik, ay maraming paparito sa kanyang pangalan. Aangkinin nila na sila ang Mesiyas at marami ang madadaya. Kaya binalaan niya ang kanyang mga mananampalataya na huwag padaya. Makikita yan sa Mateo 24:4-5 talata. Ang mga pandaraya ay dumarating sa anyo ng mga biblikal na katuruan na kadalasan ay nagiging halo ng katotohanan at kabulaanan. Hindi ito dumarating sa anyo ng purong kamalian o kabulaanan. At sa likod ng mga pandarayang katuruang ito ay naandoon ang mga mapandarayang espiritu. Sa aking pag-aaral, nakita ko na isa sa mga dominanting pandaraya ay ang tungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Minsan ay merong pastor na nangaral ng ganito. Sabi niya sa kanyang kongregasyon, "Mga kapatid, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kaligtasan. Huwag kayong matakot na magkasala, gaya ng ginagawa kong pakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Sapagkat minsang ikaw ay maligtas, ikaw ay ligtas magpakailanman." Sinabi ng pastor ang kanyang mga dahilan. Una, sabi niya, siya ay isa sa mga pinili bago pa man likhain ng Diyos ang sanlibutan. Ikalawa, ang Panginoong Hesukristo ay namatay lamang para sa kanyang mga pinili at hindi para sa kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Ikatlo, sabi niya, ang mga pinili ay hindi pwedeng patanggihan ang biyaya ng kaligtasan. Kaya sila ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo at sila'y maliligtas o ligtas. At ikaapat, silang mga pinili at naligtas ay ligtas minsan at magpakailanman. Itong taong ito, katulad lang ng maraming Kristiyano na ang katiyakan ng kaligtasan ay isinasalig sa teolohiya o paniniwala at hindi sa persona ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananatili ng tamang relasyon sa Kanya. Maraming Kristiyano ang ganito. Inilalagay nila o inaangkin nila ang katiyakan ng kanilang kaligtasan sa paniniwala ng kanilang denominasyon at sa kanilang denominasyon, sa kinagis ng ginagawa ng kanilang denominasyon. Kaya hindi na sila makatanggap pa ng mga panibagong katotohanan na maaaring ipakita ng kasulatan. Ang kanilang paniniwala at interpretasyon ng kasulatan ay dinidiktahan ng kanilang doktrina at ng mga gawain ng kanilang iglesia o kinagawian. At sila nag-aakala na meron silang ganap na katotohanan. Kung paanong tinanggap ang kaligtasan sa pagitan ng personal na relasyon kay Kristo. Gayon din ang katiyakan ng kaligtasan ito ay sa pamamagitan ng pananatili
ng personal at tamang kaugnayan o relasyon sa Panginoong Hesukristo. Tandaan natin na ang Kristiyano ay hindi naligtas dahil sa doktrina, kundi naligtas siya dahil sa persona ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng doktrina. Kailangan natin ang katotohanan, kailangan natin ang katuruan, at kailangan natin ang tamang relasyon sa katotohanan, ang Panginoong Hesukristo. Isang bagay ang tinitiyak ko sa inyo. Gagawa at gagawa ang kaaway ng paraan upang maibalik ka sa Kanya at mawalay ka sa Diyos. At ang isang ginagamit niya ay ang pandaraya. Ang tanong ngayon, paano natin maiiwasan ang pandaraya ng kaaway? Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng pagsusuri, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi sa John 17:17, ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang sabi sa John 16:13, ang Espiritu ng Diyos ay katotohanan. Espiritu siya ng katotohanan na siyang gigiya sa atin sa lahat ng katotohanan. Ang banal na Espiritu at ang na kasulatan ay ang mga pamamaraan ng Diyos o kasangkapan ng Diyos upang masuri natin ang paniniwala at ang Espiritong nasa likod nito. Magkasama itong nagpapatotoo tungkol sa Panginoong Hesus at sa Kanyang katotohanan. Makikita natin yan sa John 15:26 at sa John 5:39. Sa magitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu, suriin natin ang mga katuruan at ang mga Espiritu. Tingnan natin suriin itong paniniwala ng pastor na nasabi ko sa inyo kanina. Ang sabi sa Efeso 1:3-4, babasahin ko sa English. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the one having blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realm in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, for us to be holy and blameless. Sinasabi ng talata na isa sa mga pagpapala ng Diyos na matatagpuan sa Panginoong Hesukristo para sa mga mananampalataya ay ang pagpili ng Diyos na maging banal at walang bahid-dungis. Hindi sinabi ng talata na pinili na maging kay Kristo, pero ang sinabi ay pinili kay Kristo para maging banal at walang bahid-dungis. Yung salitang to be ay wala ito sa unahan nung katagang in Christ. Hindi sinabing chosen to be in Christ. Ang sinabi ng talata ay chosen to be holy and blameless, kasi yung to be ay nasa unahan ng holy at saka ng blameless. Kaya yung interpretasyon at katuruan na pinili para maging kay Kristo ay maling interpretasyon at maling katuruan. Hindi nito sinusunod ang tamang interpretasyon ng kasulatan, lalo na sa sintaktiko at sa grammar, syntactical and grammatical rules. Ang pagpili ng Diyos ay kay Kristo sa kabanalan at hindi pagpili para maging kay Kristo.
Ito ay consistent sa sinasabi ng Biblia. Halimbawa sa sinabi sa John 3:16, ang sabi roon, that whosoever believes in Him has eternal life. Ang sinumang manampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Dito'y maliwanag na ang paniniwala ng tao kay Kristo at pagpili kay Kristo ng tao ay hindi pagpili ng Diyos. Ang pagpili ng tao kay Kristo o ang pananampalataya ng tao kay Kristo ay pagpili ng tao, hindi pagpili ng Diyos. Ang Biblia ay nagpapatunay sa Biblia. Ang prinsipyo diyan sa interpretation ay the Bible interprets the Bible. Bukod pa sa hindi nakapasa sa tamang interpretasyon ang pastor na ito, ang kanyang paliwanag o interpretasyon ay hindi pumapasa sa kalikasan at mga katangian ng Diyos. Ang Diyos ay balanse. Siya ay mapagmahal, mapagbiyaya, mahabagin at mabuti. Siya din ay banal, matuwid, at patas. Kaya yung sinasabi ng pastor ay hindi ipinakikita ang pagiging balanse at patas ng Diyos sa kanyang sinasabing katuruan. Hindi pumapasa sa balanseng kalikasan at mga katangian ng Diyos. Kaya ito'y bagsak sa panukat ng katotohanan. Hindi lang ang paggamit ng kasulatan ang paraan upang maiwasan natin na tayo'y madaya. Kailangan natin ang pag-aninaw sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang tawag dito ay discerning with the gifts of discernment. Ang sabi sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are from God, because many false prophets are gone out into the world. Minsan, nung kami mga baguhan pa sa ministeryo, kasama ng mga baguhang Kristiyano, naanyayahan kami isang gabi, 12:00 ng gabi, na pumunta sa sementeryo. Sapagkat yung isang ina na naglibing ng kanyang anak ay hinukay muli ang bangkay ng kanyang anak na isang batang lalaki. Kaya niya ginawa ito dahil sa nung yung kanyang anak na ililibing ay papasok sa sementeryo, may lalaking sumalubong at ang sinabi, huwag niyo siyang ilibing dahil siya'y buhay. Pero diniretso nila yung paglilibing. Pagdating sa bahay nitong nanay nito, pinasok siya ng isang espiritu at sinabi sa kanya na bumalik sa sementeryo at hukayin yung kanyang anak na kanyang inilibing sapagkat ito ay buhay. Kaya nung araw na yon, kahit walang pahintulot sa munisipyo, hinukay nung inang ito ang bangkay ng kanyang anak. Eh nung gabi na yon, mga 12:30 nung kami dumating, nakita namin yung nanay na pinapasuso sa bote ng gatas yung bangkay ng kanyang anak. Dahil siya naniniwala na siya ay talagang buhay. Nung dumating kami doon, hindi ko talaga alam kung anong gagawin. Pero inaasahan kami ng nanay na magiging instrumento kami para matupad
yung mensaheng natanggap niya sa Espiritu na ang kanyang anak ay buhay at ito'y babangon. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kung itong batang ito ay talagang buhay, matinding himala ito at maraming tao ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Noong mga oras na yon, patuloy lang kaming nananalangin ng tahimik at umaasa na magaganap ang himala. Pero dumating ang ika-4 ng umaga, walang himala. Biglang nagsalita ang banal na Espiritu. At ang sabi niya, test the Spirit. Subukin niyo ang Espiritu. Doon ako nagising sa katotohanan na ang amin na engkwentro ay Espiritu ng pandaraya. Ang ginawa ko, humanap ako ng mataas na lugar at nagsimula akong mangaral at ng mga oras na yon ay nagdadatingan ang maraming tao. At sa aking pangangaral ay aking inilantad ang Espiritu ng pandaraya at pinahayag ko ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Nakita ko na ang mga tao ay talagang seryosong nakikinig ng mensahe ng kaligtasan. At nagtagpos ako ng mga 5 ng umaga na hinahamon ng mga tao na manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Holy Friday nang mangyari yon. Alam nyo, yung pangangaral na yon, hindi yun na plano at hindi rin namin inaasahan. Pero ang Diyos ay mayroong mga kamangha-mangha na pagkilos upang maipalaganap ang kanyang pagliligtas. Sa pamamagitan ng kasulatan, nasusuri natin ang katuruan. Pero sa pamamagitan ng pag-aninaw ng banal na Espiritu na nahahayag sa atin, masusubok naman natin at masusuri ang Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ay nangusap, lagi itong tama, kaayon, hindi labis at hindi kulang sa kasulatan. Kaya, kailangan natin na payamanin ang ating sarili at ibaon sa salita ng Diyos at lumakad tayo nakasama ng banal na Espiritu upang hindi tayo madaya. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu, may iwasan nating tayo'y madaya. Hindi lang yan. May iwasan natin na tayo'y madaya kung ating susuriin ang nasa ng ating puso. Sa matagal ko ng buhay Kristiyano at pagkapastor, naranasan ko at nakita ko na ang isa ring dahilan kung bakit ang Kristiyano ay nadadaya ay dahil sa maling pagnanasa ng kanyang puso. Ang pagnanasa ng tao, desire, nagsisilbi itong motibo at dahilan ng desisyon at aksyon ng isang tao. Dahil sa maling pagnanasa, pwedeng tanggapin ng tao na isang Kristiyano ang pandaraya o gumawa siya mismo ng pandaraya upang mabigyang daan lang ang kanyang pagnanasa. Sa ganitong pagkakataon, dinadaya niya ang kanyang sarili at siya lumalayo sa Diyos. Halimbawa ng kasulatan itong si Dimas. Nakatalayan sa 2 Timoteo 4:10. Ang sabi doon ay iniwanan niya si Pablo, pati ang ministeryo, dahil sa kanyang pagmamahal sa mundo. Mas tinanggap niya yung mapandarayang alok ng sanlibutan na mga nasa ng laman, nasa ng mata at kapaluluan sa buhay, gaya na nakatala sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Sa Lubang Tipan,
Ang halimbawa nito ay si Balaam, na tinuruan niya si Balak kung paanong pagkasalanin ang Israelita laban sa Diyos. Tinuruan niya si Balak ng fornikasyon at idolatriya ang siyang ialok sa bansang Israel upang ito'y magkasala sa Diyos. Bakit ito ginawa ni Balaam? Inayunan pa niya ang masamang balak ni Balak. Nakatala sa Revelation 2:11 yan. At nasa Lumang Tipan din yan. Pero ang dahilan nitong si Balaam, kahit na siya'y pinagbawalan ng Diyos, ay ang kanyang pagmamahal sa salapi. Gusto kong sabihin sa pagkakataong ito na ang pera ay hindi immoral at hindi rin moral. Siya ay amoral. Ibig sabihin, wala siyang moralidad. Hindi siya mabuti, hindi siya masama. Depende sa motibo ng gumagamit nito at sa kanyang ginagawa kung ano ang mangyayari dito. Isa pang halimbawa nitong ating pinag-uusapan. Minsan ay merong isang pastor na sinansala ng mga bagong Kristiyanong kabataan. Sapagat ang isa sa mga kabataang ito at pati yung pastor na may asawa ay iisa ang nililigawan. Ang sabi ng mga kabataan, "Pastor, may asawa na ho kayo. Hindi ho tama ang inyong ginagawa." Ang sabi ng pastor, "Hindi na ako nagkakasala. Ang kasalanan na siyang tumitira sa akin." Kaya makita natin dyan kung paano maling ginagamit nung pastor yung kasulatan. Dahil yan sa kanyang maling pagnanasa. Ang dalisay na puso ang susi sa pagtalas ng espiritual na pag-aninaw sa magitan ng pag-aninaw ng banal na espiritu. Ito rin ang susi para sa espiritual na pagkaunawa at pagkaalam ng kasulatan sa pamamagitan ng tamang interpretasyon na merong liwanag ng banal na espiritu. Ang dalisay na puso, pag-aninaw sa magitan ng banal na espiritu at ang karunungan ng salita ng Diyos, mga biyayain ng Diyos na dapat nating hingin, tanggapin at pasalamatan, sapagkat kung wala nito, mahuhuli tayo ng kaaway sa kanyang sapot ng pandaraya at babagsak tayo na kanyang biktima. Naalala ko ang isang kwento. Nung araw sa church may dumating na isang babae na sinasabi niyang siya ay Reverend Dr. Evangelist. Nasa isip ko noon yung propesiya sa church na may darating na mayaman at tutulong sa gawain ng iglesia. Nagsisimula pa lang noon ang mga gawain ng church, pagtatayo ng church, ng kanyang gusali. Sa kaisipan ko na baka ito yung taong pinadadala ng Diyos, sa huling bahagi ng gawain, siya kong pinapanalangin. Tinaas yung kamay, habang hawak ang mikropono, at nanalangin naman. At tapos na ang gawain, nag-uwi na. Pero nung gabi na nananalangin kami sa bahay, sapagkat tatlo kaming merong
natatanggap ng mga kapahayagan sa Diyos. Ang isa sa mga kapatid ko, doon sa aming tatlo kami, ang isa sa amin ay nakatanggap ng kapahayagan na napasok kami ng infiltrator. At actually, yung kanyang ginawang prayer ay may kahalong curses. Nagbitaw siya ng maraming mga sumpa laban sa church. Kaya nung gabi na yun, nagsisi ako at humingi ng tawad sa Diyos at pinanalangin namin ang paglilinis ng dugo ng Panginoon maging doon sa chapel o sa church building na ginagawa. Pero nagtanong pa rin ako sa Diyos na kung talaga ho Diyos totoo na siya infiltrator, gusto ko makakita ng mga pruweba. Kinabukasan, yung aking pamangkin, kung saan ang kanyang tahanan na paupahan ay pinuntahan ng Reverend Evangelist na yun, Reverend Dr. Evangelist. Dala-dala yung kanyang bag nung babae na naiwan. At nung aming halongkatin ay may sulat doon. Ang ginawa ko ay aking nilaslas yung gilid. At aking sinerox na nilalaman, ibinalik ulit. At nilagyan ng magandang pagsasara para hindi mahalata na binuksan. Alam niyo, nung binabasa ko yung liham, ang kanyang mga sinasabi doon ay meron na siyang ikalimang tinatrabaho ng kanyang infiltration. Alam niyo mga kapatid, isa yan sa estratehiya ng kaaway para sirain ang church. At kung wala tayong talas sa espiritu at pundasyon sa salita ng Diyos at kadalisayan ng puso, mapapasok talaga tayo ng mga maninira at mandaraya. Nadali ako dahil yung desire. Pero salamat sa Diyos, siya nagpapatawad, nagsasaayos na muli, nagtatayong muli ng ating buhay. At kaya tayong ingatan sa patuloy na paglaglag. At kaya tayong ihandog na walang bahid dungis sa kanyang harapan. Kaya sa kanya lang ang kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, paghahari at kaluwalhatian mula ngayon at magpakailanman. Amen.